Hall of Fame. CMMA, Catholic Mass Media Awards, Hall of Fame. Rotary Club of Manila Journalism Awards, Hall of Fame. PMPC, Philippine Movie Press Club, Award of Excellence, Hall of Fame. Ladies and gentlemen, the multi-awarded broadcast journalist and the recipient of the Living Legend of Philippine Radio during the United Nations World Radio Day 2019, Ray Langit. Hi! Hello! Ray Langit po. Alright, we are back once again. Back to where the action is. Samguptuli po ng ating pinantunan on a Thursday. Bilis ang araw, ano po? Parang fire horse. Umaarangkad ang mga kaibigan ng ating pinantunan. Umaarangkad na rin po ang taong 2026. Sa mamamita po ng fire horse, umaabante ng gusto. Kung nakanda na kayo mga kaibigan, siyempre pasadamo na natin ang ating top stories for the day bago natin imayin at pakinabangan ang bawat issue na ating pag-uusapan for the day. Ito po yung magsilbing panawagan mga kaibigan. Ingat-ingat po tayo dahil, marami na ho ang tinatawa mga kaibigan. Hindi lang rito sa atin, ha? Pati na sa ibang mga bansa, mga kaibigan, super flu. Laganap sa ibang mga bansa. At rito sa atin, medyo easy lang ho mga kaibigan. Sa malamig na panahon, inaasahan nila na maaaring marami po ang tamaan. In fact, meron na hong mga nagtala ng ilang mga hospitals, mga kaibigan, na tumaas na po ang pagtanggap nila ng mga pasyente. Super flu. Pyroclastic density current. Ito yung dumaloy mga kaibigan. Dumaloy po sa dalisdis ng volcano. Mayon volcano kagabi. Ito raw po yung Rumargas, at mabilis na po mga kaibigan ang pagbaba nito. Kaya't ingat-ingat po. Yung mga nariyan po sa ibaba, kapaligiran, ilang kilometers away mula po dito sa volcano ng Mayon, sila po ay tuloy-tuloy na inililikas na. Ang Canlaw naman, nagbuga po ng abo, umabot ng 900 meters. Ang taas. Para nagsasagutin yung dalawa, ano po? Mayon at saka itong Canlaon. Mass vaccination laban sa rubella at tigdas. Sinimula na mga kaibigan ngayong buwan ito ng Enero. Mga mananampalataya ay nagsapo rito sa Novena Mass sa Quiapo Church. Pila ng pahalik sa Black Nazarene. Umabot daw ng Ross Boulevard. Remember mga kaibigan, ang ating Black Nazarene ay nariyan po sa Quirino Grandstand. Yung pila umabot na sa Ross Boulevard. At nagreklamo ang ating mga senior sa tagal na po ng paghihintay at pagpila nila. Oo nga naman, huwag niyo naman pahirapan ang ating mga senior. Paano nakatayo, uupo po sa karsada? Mga ospital sa Maynila naka-code white alert dahil po sa translasyon. UP Law graduate nanguna sa resulta po ng bar exam. Congratulations po. Ang mga nakapasa mga kaibigan ay binati ng ating Pangulong BBM. Nadama ang isang malakas na pagyanig sa Manay, Davao Oriental. Umabot po ng intensity 6.4. Malakas po yan, ha? Ba nagkakasunod-sunod ba? Kalamidad po ito, ha? Yung paramdam po ng volcano at ngayon may earthquake pa. Pagtanggal naman sa 12% VAT sa pagkain, ito po ay isinusulong sa Kamara. Bagi pa rin po ng ating top stories mga kaibigan ngayong araw na ito ng Thursday. Resolusyon ng iba pang mga kaso rito po sa DOJ at Ombudsman. Kaugnay ng flood control anomalies, inaabangan na ng taong bayan.
O yung tip na sinasabing come January 15 ay meron daw pong ilalabas o ng mga personalities, mga kaibigan, at pati na senator at congressman, at sila po, mga kaibigan, ang kakasuhan. Pangulong Marcos Jr., wala pang desisyon kung papalitan ang mga nagbitiw na ICI members. President Marcos Jr. hindi makikisawsaw sa paghahay ng impeachment complaint kay BP Duterte. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, bumaba 2.25 milyon nitong November ng nakalipas na taon ayon sa PSA. Sara Diskaya, posibleng mailipat sa NBI Detention Facility sa Bilibid kung maaprobahan ang kanyang hirit ayon sa NBI Chief. Malawakang reforma sa K-12 curriculum sinimulan na ng gobyerno. Ulat na sisibakin sa ang DOH. Ito yung napabalita, mga kaibigan, na reshuffle. Napabalita na magkakaroon ng revamp. Mga cabinet secretaries, mga kaibigan, nag-aabang. Ulat na sisibakin sa DOJ, itinanggi naman ni Secretary Herbosa. Retired PNP General humarap sa kasong administratibo dahil sa pagsusuot ng mamahaling sapatos habang nakapulis uniform. Kayo naman, baka inipon naman ng pambili yan o baka naman class A ang sapatos. Kayo naman, ang focus natin doon sa bilyon-bilyon. Huwag doon sa sapatos. Panibagong impeachment complaint laban kay VP Duterte maring isampa kahit wala pang pasyang Korte Suprema ayon naman kay Congressman Ridon. Red alert status itinaas sa Maynila para sa seguridad ng translasyon bukas. Mga kaibigan, marami na naghahanda, marami nagpe-prepara, marami po mga devotees na darigsa. Milyon po yan, maaaring umabot po ng 9 hanggang 10 milyon. Checkpoint at preemptive evacuation, ito'y pinatutupad na, mga kaibigan, sa 6 kilometer PDX diyan po sa paligid ng Mayon Volcano. Miyembro ng kilabot na Carnapping Group arestado sa Quezon. And siyempre, meron din tayong mga balita, mga kaibigan, sa labas ng ating bansa sa ating international news while tinututukan natin ang mga development sa loob ng Pinas. Sa labas naman, Interim President Rodriguez iginito walang banyagang kokontrol sa Venezuela kasi siguro nakarating sa kanya, mga kaibigan, ng balitang si Trump nagsabing sila magmamanage muna ng Venezuela ba? Siyempre papalag at papalag, mga kaibigan, ang mga Venezuelans. Yung Bondi Beach Massacre suspects hindi nagsanay sa Pilipinas. Yan po ang klarong pinahayag ng Australian authorities. And ano yung plano ng MMDA sa balitang spesyal? May plano raw na bawasan ang sinehan, yung bayad sa sinehan, dito sa Metro Manila Film Festival? Aba naman. Ilibre na ninyo. Kayo naman, babawasan lang. Libre na ninyo. Pero mga kaibigan, abangan po ninyo ang ating tatalakay mga mainit na mga issues. Tatalupan natin, mga kaibigan, isa-isa ang mga issues yan para pakinabangan hindi lang ni Marites at Marico kundi na sambahin ng Pilipino. Abangan ninyo, mga kaibigan, ang ating tuloy-tuloy na public service in the spirit ng patuloy na commitment, mga kaibigan, mission advocacy ng ating palantunan ng ating kasanggang JR Langit as well. Dito po sa Lingkod Lapid, kasangga ni Langit.
Abangan po ninyo mga kaibigan kung papala rin ang ating gagawing exclusive na pakikipaliham ang ating episode for the day. Episode for the day related pa rin sa volcano? Sige, tutukan ang lahat ng yan sa kabuuan ng ating planturang Kasanggamo ang Langit. Ano mang laban, kasanggamo ang langit. San Miguel Pale Pilsen presents Isa, Dalawa, Tawa. Kokoli ka, may tanong ako. Bakit maswerte ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang date! Bakit malungkot ang kalendaryo? Bakit? Kasi bilang ng araw niya. Ang sasaya nyo kakapin nyo yan eh. Kape? Kape Pale Pilsen! Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating plantura Kasanggamo Langit mga kaibigan, umaabante mula rito sa Abante Radio Television. Parang fire horse ng 2026. Alright, talakay muna tayo mga kaibigan. Pero bukas lalahanin ho ninyo mga kaibigan, holiday rito sa Maynila, pero yung holiday na yan ay dedicated po para sa translasyon. Hindi kung ano pa man na isa-celebrate po ninyo. Kung wala rin naman ho kayong business dito sa Maynila, mag-relax din po kayo. Pero kung kayo po ay devotees, pwedeng-pwede po kayong simulan nyo na po mamayang gabi dito po sa Quirino Grandstand. Okay, dako muna tayo rito sa ating pagtalakay sa mga issues mga kaibigan. Yung hinggil po rito sa sinasabing resolusyon ng DOJ at ng Ombudsman. Alright. Related pa rin niya mga kaibigan sa flood control anomalies dahil siyempre nito nakalipas sa ilang holidays mga kaibigan, nakalipas na Christmas holidays at pagsalubong sa bagong taon, medyo na isa-isang tabi sumandali. Hindi masyadong pinag-uusapan ng marami. Pero ngayon balik na siyempre. Dito mga kaibigan, tiniyak po ng Malacanang na hindi pa po tapos. Hindi pa tapos ang pananagutan doon sa anomalyang ito ng mga sangkot. And of course, paliwanag rito ng palasyo sa naging pahayag po ng ating Pangulong BBM. Tungkol sa kawalan ng Christmas, Merry Christmas doon sa mga dawit. Kasi naalala ho ninyo, yan po ang bukang bibig, paulit-ulit mga kaibigan, ng ating mga kababayan, di ba? Na merong lihima sa malamig na rehas ng bakal bago sumapit ang Kapaskuhan. Meron ngang humihimas ang rehas. Pero ordinaryong mga tilapia at saka mga inahanap nila yung big fish di ba? Sige. Ayon nga mga kaibigan sa Palace Press Officer
Ayon dito kay Yusek Claire Castro, hindi to tinutukoy yung mga pangalan, kundi mga individual na nakulong na matapos maipalabas ang mga warrant of arrest sa loob ng mahigit na 4 na buwan. May malinaw rin ang kanyang resulta. Ang campaign daw ng administrasyon laban sa corruption. May mga nakulong, may mga nagmamayari na freeze. Nagbabayari po ito ng mga kumpanya. Mga construction companies. Na-freeze ang kanilang mga assets. Ang kanilang mga accounts. May mga napasimulang pagpapasaoli ng nakaw na pondo mula sa kaban ng bayan. Ang dagdag na paliwanag dito ng palasyo, nagpapatuloy ang investigation at inihintay pa rin ng ating Pangulong BBM ang resolusyon doon sa iba pa mga kasong nakabinbin pa rin sa Department of Justice. Nakabinbin pa rin sa Office of the Ombudsman. Inihintay ng sambayan ng Pilipino. Tayong lahat naghihintay. Sana totoo sinasabi ni Senator Amy na may announce come January 15. Malapit na ho yan. Ilang tulugan na lang mga kaibigan, babanggitin isa-isa yung mga ipafile. Ngayon, ang may daragdag na lang ni Paring Ray kaugnay pa rin po ng usapin yan, matagal ang usapin to mga kaibigan, lingering. Pero siyempre, muling pagbuhay na mainit na umaarangkada tulad din po ng Fire Horse ng 2026. Hindi sapat yung pagpi-freeze ng mga ari-arian. Pagpi-freeze ng mga bank accounts. At pag-aresto sa mga maliliit. Maliliit. Alam mo yung maliliit? Maliliit ang mga pangalan. Ang tunay na arkitekto ng pangdarambong, pagdadakaw sa kaban ng bayan ay nananatili pa rin nakalalaya. Yung tunay na sukatan ng laban kontra corruption ay hindi dami ng press release, kundi ang bigat ng sentensya sa mga involved sa kaso. Ang laban kontra corruption ay hindi dapat huminto sa mga small prize. Big fish ang hanap natin. Ang mabagal na resolusyon ng kaso ay nagsisilbing tahimik na proteksyon sa mga may kapangyarihan. Ang inaabangan ng marami, ang inaabangan ng ating mga kababayan, sinasabing big fish na kasalukuyan, nasaan? Nasa abroad? Nagpapabadjing-badjing? Nagsya-shopping? Nagpapalamig? Hindi pa nangyayari exactly ang gusto po at inaasahan ng sambayanan. Puro gurami, puro tilapia. Kinakailang makita ng publiko, ang batas ay pantay-pantay. Walang pinipili, walang kinikilingan. Kaya nga mga kaibigan, until the so-called big fish are convicted, not just charged, anti-corruption will remain slogan, not a system. Justice delayed for the powerful is justice denied for the Filipino people. Ano mang laban, kasangga mo ang langit.
Una-una, nais ko magpasalamat po rito sa ating world-class Global Awards. And ito po ang second year ng inyong banglikod, Modesty, sa pagkilala bilang outstanding anchorman, bilang news anchor sa aming home studio. Ito po ang Abante Radio Television at gayon din po sa Billionaire News Channel na aming palanto ng Kasanggabaw Langit na sumasa inyo po mga kaibigan sa radio ng daily, Monday hanggang Friday at Saturday naman sa Billionaire News Channel. Maraming salamat po once again and more power po sa organizer ng distinguished na world-class Global Awards naming tinanggap. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Talakay muna tayo sa mga issues, mga kaibigan, na bahagi po ng ating plano na Kasanggabaw Langit on a Thursday. Ha? Okay, tulad ng narinig na huli niyo, mga kaibigan, tinanggi po ni Secretary Herbosa yung napaulat na tatanggalin siya sa DOH. Siyempre, lumulutang yan, mga kaibigan. Dapat talaga iklaro yan. Dapat talaga ipaliwanag yan. Dapat talaga inilalabas kung ano po ang real score o totohanan. Anyway, ganito ang pagkakasabi, maring pinabula na mga kaibigan ni Health Secretary Teodoro Herbosa, yung mga ulat naman ay naghahanap ang ating Pangulong BBM ng ipapalit sa kanya bilang kalihim po ng Department of Health. Ayon dito kay Secretary Herbosa, tulad ng ibang mga miyembro ng gabinete, nagsisilbi siya batay sa tiwala at kapasya ng Pangulo. Gihit ng kalihim, normal sa isang administrasyon ang paglabas ng mga espekulasyon, ngunit sa ngayon ay patuloy lamang silang nakatuon sa pagpapatupad ng programa ng DOH at sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa publiko. Nauna nga umugo ang mga balita, tulad ng narinig na ho ninyo, mga kaibigan, sa mga balita, at tulad ng nabasa ho ninyo social media, nakita sa social media, ang daming mga iba't ibang versions ang ipinalabas, di ba, Marites at Maricon, di ba? Na magkakaroon ng panibagong balasahan kuno sa gabinete. Kasunod ng paghina ng trust rating ng administration. Ngayon po man sinabi pa rin ni Secretary Herbosa na walang opisyal na pahayag or indication mula sa Malacanang na siya ay papalitan sa pwesto. Yan ang senior ng ating secretary. Tama naman. Dapat focus ka lang. Kung marinig mo na mayroong chismis, mayroong pinag-uusapan, mayroong bulungan, dapat focus ka lang sa mandate ng iyong trabaho. Di ba? Kung nasa gobyerno ka. Siyempre, pagka nasa gobyerno ka, hindi ka pwede mag-relax. Oo. Hindi ka pwede maglakad-lakad sa mall. Hindi ka pwedeng mag-jogging basta-basta. Nasa gobyerno ka bilang ang lahat ng kilos mo ang binabayad sa iyo galing sa bulsa ni Juan de la Cruz Kapag ka paulit-ulit, ito'y interpretasyon lang
ng mga nakapaligid kay Paring Ray, ha? Sabi nga kapag paulit-ulit ang spekulasyon, hindi to simpleng chismis. Ito ay simptomas ng mas malalim na krisis sa tiwala. Pagdating sa gobyerno, ang katahimikan ng Malacanang ay minsan may maingay kaysa opisyal na pahayag. Siyempre kapag katahimik mga kaibigan, kahit na paano may ume-echo at pagkabulong lang, umaabot hanggang kabilang karsada. Ang kawalan ng malinaw na direksyon nagpapalakas sa haka-haka at duda ng publiko. Ang performance review dapat may malinaw na pamantayan at pananagutan. Ang tiwala sa health leadership ay critical. Remember that. Lalo na sa mga panahong ito. Panahon na marupok ang sistemang pangkalusugan. Nakita naman ninyo, kaliwat kanan mga kaibigan ay tinatakbo sa ospital. Pero sabihin na natin hindi po kontrolado yan. Sabihin na natin hindi naman kagagawa ng DOH yan. Pero the way you handle kung paano dinadala natin ang pagtugon sa pangangailangan ng bayan. Yan po'y napakahalaga. Marami pa rin ang naniniwala sa kasabihan kapag ka may usok. May apoy. In public service, mga kaibigan, perception matters. When leadership credibility erodes, even denial becomes insufficient. Government demands clarity, not prolonged ambiguity. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Tinatayang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luhay papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayag, ang bangko'y lakas, nagaling sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas. Ang tinig mo'y ligaya sa aking pag-iisa. Biyaheng langit ni Paring Ray, hatid pa ay saya. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawa kay gandang umaga. Abangan mo ako, huwag nang maiinip. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Alright, tuloy-tuloy ang ating pelantura kasagamo langit on a Thursday. Huwag niyo kalilimutan, bukas mga kaibigan, ang translasyon. Ha? Big event po yan sa mga Pilipino. Big event sa ating mananampalataya. Big event para sa Pinas. Okay. Dako muna tayo mga kaibigan dito sa kalagayan po ng nagpaparamdam na volcano. Ha? Nag-aalboroto na actually. Kaya yung tinatawag na uson, ito yung naggagaling mga kaibigan, halo-halo, makulay, na may lahar
at may kasamang mga bato na naggagaling po sa pinakabunganga ng bulkan. 50 times daw po na uson at umabot sa 162 na rock falls ang naitala na dito po sa nagpaparamdam na bulkang Mayon. Alamin natin mga kaibigan ng update. Alamin natin ang detalye ng report ito ng ating mga bande reporter, Rosa Zularte. Abante Radyo Live Report. Yes, Ray, walang humpay ang daloy ng uson o pyroclastic density current mula sa crater ng bulkan o bulkan ngayon sa magdamag na pagbabantay ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. 50 beses na naitala ito na nagkaroon ng PDC o uson, isang pagyugyug mismo sa bulkan o volcanic earthquake at 162 rockfall events ang naitala. Ayon kay Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay, kitang-kita mula sa kanilang bayan ang banaag o crater glow. Namamaga pa rin ang paanan ng bulkang Mayon at bumuga ito ng makapal na usok na may lamang asupre o sulfur dioxide na may taas 200 metro. Kaninang alas 7 ng umaga o bandang alas 6:59 kaninang umaga, nakuhana ni Danny Dave Racion mula sa Barangay Lidong, Santo Domingo ang nag-aalborotong bulkang Mayon. Nakita rin namin ito dito sa Legazpi City. Nananatiling nasa alert level 3 ang bulkan at mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. Rosas Olarte, Abante Albay. Thank you, Rosas Ularte, Abante Albay. Best regards sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Albay. Pero mga kaibigan, sana huwag namang mabago ang perfect cone. Alam naman ho ninyo ang mismong storya po ng Mayon, di ba? Perfect cone po yan. So, ngayon nagpaparamdam at meron na hong rumaragasang uri po ng iba't ibang makulay na lahar na nanggagaling sa pinakabunganga niya. Kaya ingat po yung mga nakapaligid dyan. Parang ang dating sa akin mga kaibigan nagpaparamdam din si Mayon sa mga nangyayari, mukhang hindi rin siya happy mga kaibigan na walang big fish. Mukhang nagpaparamdam din mga kaibigan sa mga nakawang nangyayari rito sa Pinas. Nakawan mismo sa kaban ng bayan. Okay. Pati nature mga kaibigan nagpaparamdam. Katunayan ang nature nga mga kaibigan ang nagbigay ng lead para mahalungkat itong bilyong-bilyong nakaw na yan bakit kanyo? Hindi ba katakot-takot na baha kaliwat kanan? Katakot-takot na kung hindi sa nature, kung hindi sa ulan, at kung hindi rin sa baha, hindi natin matutuklasan na binubulsa lang pala ang bilyon-bilyon na pondo para po panggawa diyan sa mga proyektong yan sa flood control, di ba? Nature ang nagbigay po ng lead. Kaya tumutulong ang nature sa atin Kapag kami mga walang hiya mga kaibigan, lalabas ang totoo Okay. Meanwhile, balikan natin mga kaibigan ang mga issues. Eto, may panibagong issue na naman. Mukhang gustong itapat ito mga kaibigan. Sige, pag-usapan muna natin. Pasadahan muna natin bago natin pag-usapan in details. Ito'y may kaugnayan doon sa sinasabing naalala ho ninyo mga kaibigan yung mga balita kayo na umaga at saka kahapon, kanyang umaga karamihan. Yung sapatos na nagkakahalaga ng magkano yan? 70,000 plus. Sapatos ng isang general. Sige, pag-usapan natin. Doon sa naging payag mga kaibigan ng National Police Commission, napulkom po ito. Sinampahan na ng kasong administratibo si retired PNP Health Service Chief. Ito po isang general
Brigadier General Jezebel Imelda Medina. Babae pong general ito. Ayon po sa napulkong, ito'y dahil sa hindi umano pagsunod ng retiradong general sa direktiba na may kaugnayan pa rin sa kaso ng isang pulis at pagsusuot ng mamahaling sapatos. Bawal pala sa bawal pala sa PNP pala yung magsuot ka ng branded, Delikado pala. Ang suot na sapatos ni General nagkakahalaga to be exact ng 70,599.75. Siguro, ni-research na nila ito, no? Kasi sabi ng ibang mga kasama natin sa video, baka naman Class A. Alam mo rin yung mga kaibigan, may mga Class A talaga. Sa totoo lang. Na hindi yung ma-distinguish exactly kung ano ang original at ang kopya. Oo! Kaya nga, kapag depende yun sa nagdadala. Kapag nakita mong taga Ayala Alabang, naglalakad at branded, ano yan? Original yan. Kagad sabihin mo, original. Pero actually, Class A pala. Siyempre, depende sa nagsusuot Depende kung taga saan hindi ba? Halimbawa, taga Tondo. Nakasuot ng branded na sapatos. Ay, peke. Totoo pala yun. Nataon lang na taga Tondo siya. Diyos me naman. Ako po pinanganak ko sa Tondo Pero kapag ka-branded, tinatanggap ko. Kapag niregaluhan ako ng branded. But kidding aside, mga kaibigan. Ito po naging usap-usapan kasi halos katumbas ng isang buwang sahod daw po ng pulis sa ranggong Brigadier General. Isa rin sa basehan, mga kaibigan, na napulkom ng pagsasampa ng kaso laban kay Medina ang hindi dito pagtupad sa paulit-ulit nilang paalala na pulkom na mag-submit ng psychiatric at psychological report. Mukhang pagsusuot mo ng brand na sapatos, may epekto yun sa pag-iisip. Ibig sabihin ba, kapag nagsuot ka ng mamahalin may baltik ang... Ano ba yan? Unfair naman. Huwag niyong isasabay. Huwag niyong ididikit. Hiwalay ninyo. Baka akala ng tao ang bayan yung tao, ibig sabihin kapag nagpatakbo ka ng sasakyan, yan ang, sasakyan ba yan? Yung mga high-class sasakyan na high-end, two-door. Kapag nagmaneho ka ba ng two-door, iisipin ka agad, diskaya yan. Hindi naman si Diskaya lang naman na nagdadrive ng two-door na mga high-end sasakyan. Marami rin. Diyos me naman. Kayo naman, masyado kayong sweeping sa inyong hinala. Nagkauso-uso lang yan. Pero siyempre, kapag sumabay ka sa mga pangyayari ngayon, dahil nga sa dami po na kinikwestiyon, mga kaibigan, at pagkatapos nagpakita ka pa ng karangyaan, talagang mapupuna ka, di ba? Mapipintasan. Psychological report na po, kulang. Ang isang patrolman ng Quezon City Police District at vlogger na nag-post ng seditious remarks online. Si Medina po, noon ay namumuno bilang Health Service Director. Sa ano na, baka doktor, may pagka-doktor naman siya, baka iginitang napulkob na ang integridad, disiplina, at pagsunod sa legal na authority ay hindi optional. At anumang gawain na sumisira sa tiwala raw ng publiko sa institusyon ng pulisya ay iimbestigahan at tutugunan na dinsunod sa batas. Okay. Medyo idagdag lang ho natin to, na konting perspective.
konting pananaw ni Paring Ray kaugnay po ng issue yan. Minsan meron tayong ibang direksyon at meron tayong ibang mga napupuna na hindi naman karapat-dapat na pwedeng ihambing doon sa patakaran na sinasabing lovists. At pagkatapos duduktungan pa, nakurakot. Yan. Duduktungan pa na kulang ang sweldo, mas mahal pa ang sinusuot. Ito lang ang tanong ni Paring Ray, ha? Paano natin ngayon maihahambing? Okay, sige. Paano natin ngayon maihahambing ito sa mabagal na prosecution ng mga opisyalis na nagnakaw ng bilyones. Hindi po branded na sapatos lang. Hindi po branded na polo o jacket lang. Kundi bilyon-bilyon na dinidisplay pa sa ibabaw ng mesa. Galing po yan sa Kaban ng Bayan. Kung mabilis ang kaso sa sapatos, bakit naman gano'ng kabagal ang kaso sa bilyong-bilyong ninakaw? Sige nga. Paano nyo maihahambing yan? Alam po niyo, ang disiplina mga kaibigan ay mahalaga. Ngunit, ang ustisya ay hindi sapat na selektibo na tinatawag. Ang mabilis na aksyon sa maliit na issue na naglalantad ng double standard na tinatawag. Double standard sa sistema. Ang integridad ng institusyon nasisira kapag mas mabigat ang parusa sa simbolo kaysa sa pandarambong. Ang publiko ay hindi bulag. Maring hindi tumititig ng todo-todo ng harapan. Maring pahapyaw lang, patagilid lang, pasulyap lang, pero magaling mag-isip ang Pilipino. Hindi bulag. Nakikita kung sino ang madaling dapat panagutin at sino ang mga untouchables. A system that swiftly prosecutes uniforms and shoes but crawls when billions are stolen is that enforcing discipline. It is imposing hypocrisy. Real reform demands equal urgency for grand corruption. When accountability is fast for optics but slow for plunder, the public loses faith, not just in institutions, but in justice itself. The real test of governance is not how quickly you punish the visible, but how bravely you prosecute the powerful. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Puso
po akong nagpapasalamat sa World Class Global Awards sa natanggap po namin parangal sa gabing ito. Isa pong malaking karangalan po ito at magsisilbi pong inspirasyon ito para po sa amin, para pagbutihan pa namin ang aming public service sa Kasanggamoang Langit. At sana po magpatuloy pa ang aming public service at magagandang mas marami pa po kaming matulungan mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po. God bless. Alright, balikan natin mga kaibigan ang higil po sa translasyon. Ha? Bukas na po yan pero ngayon ay may pahalik po sa ating Black Nazarene. Pero mga kaibigan, mga deboto po ng Jesus Nazareno, medyo lalo na yung mga senior po siguro, ha? Nagreklamo raw po dahil nga puro sa mga singitan at sa tagal po ng pila. Naku naman. Sige, narito na mga kaibigan ang umabante na report ng ating kasangga mula sa field ay sa Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Ray, inabot ng mahigit 12 oras ang ilang mga deboto ng Jesus Nazareno pero hindi pa rin sila nakakalapit sa poon. Reklamo nila, ang daming sumisingit sa pila kaya halos hindi ito gumagalaw. Nagbago rin raw kumpara noong nakaraang taon ang pila para sa pahalik. Parang ang pangit yung Ang pangit ngayon. Parang hindi ko alam kung ano ba, nag-organize o paano. Yung nag-start ng 7, sobrang haba. Sabi mo, 12 hours na. Hindi pa kami nakakahipo. Yan ang tinig ni Margarita Balos, deboto ng Poong Nazareno na galing pang Valenzuela. Kaya ang ilang mga deboto Ray ay nagdala na ng mga panig at yung iba ay natulog na lang ng nakaupo. May nakalaang pila naman para sa mga person with disabilities and senior citizen pero ang ilan sa mga senior na nakausap ko, inabot pa rin sila ng 10 oras bago nakahawak sa poon. Ayon sa Manila Police District as of 8 a.m., humigit kumulang 50,000 na ang mga deboto para sa pahalik at nakabantay rin ang mga tauhan mula sa PNP para magmando ng seguridad sa lugar. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante. Alright, thank you sa Isaiah Mirafuente. Abante. Pero mga kaibigan, doon sa mga pumipila po sa ating Black Nazarene, lahat naman kayo magkakaroon ng equal chances, di ba? Sabi nga nila, lahat naman ay makakarating at makakahipo at may bibigay ho ninyo mga kaibigan ng inyong mensahe kay Black Nazarene. Pero doon sa mga singit lang ng singit, doon sa mga gustong, siguro yung iba masyado nagbabadali, no? O yung iba parang nambubuli na, si Black Nazarene, hindi pakikinggan ang inyong wish pag dumating sa kanya. Baka baligtad ang gawin niya. Alam niya yan. Alam ng Black Nazarene yan. Ang panlalamang ho niyo sa kapwa ay hindi katanggap-tanggap. Lalo na kung senior. Tsaka medyo tanghali na po nagsimula ata. Di ba? Mga alas 7, alas 8. Nagsimula. Dati-dati nga naman madaling araw, sinisimulan na yan Kumikilos at gumagawa na yan. Pagkatapos ngayon sabi nga nung narinig nyo kanina mga kaibigan yung mismong observation nila parang hindi ganun ka-organize. Baka marami ang sutil, marami ang pasaway ngayon. Medyo panawagan po sa mga pasaway.
relax lang. Hinay-hinay lang po. Hinay-hinay lang para yung wish po ninyo ay matugunan properly. Otherwise, baka bumaligtad po ang inyong inihiling. Baka yung bis na good for you, baka maging bad po ang resulta ng inyong pagpunta. Okay. Anyway, habol natin ang isa pang issue. Ito'y dedicated na mga kaibigan doon sa mga sumasakay po sa mga e-bikes, sumasakay sa mga e-trikes, at yung mga pumapasada rin po as well. O, hindi naman kailangan sa inyo, may mga nahuli na po at patuloy po ang ginagawang panguhuli ng LTO. Yan po ay pagdisiplina. Yan po ay nangyayari dito sa Metro Manila. Yung mga nahuli na po ng mga e-bikes at yung mga e-trikes, ng Land Transportation Office. Matapos po yung implementation ng ban sa mga pangunahing mga karsada. Binanggit na po yan . Ilang beses namin ina-announce po yan mga kaibigan. Main thoroughfare, bawal. Sa inyo rin po yan. Kapakanan din po ninyo, bakit kanyo? Disgrasya po ang sasalubong sa inyo kapag nakipagsabayan po kayo roon sa talagang mga bihikulo . Hindi ba? Mapipit-pit po kayo. Isang bundol, titilapon kayo. Ano ibig sabihin nun? Disgrasya. Hospital po. Ayon nga po sa naging payo ng LTO, yung mga nahuli, nagpapatakbo ng e-trike sa mga pinagbabawal na lansangan, sa ilalim po ng kaukulang may parusa na sa ilalim ng Republic Act na tinatawag na Republic Act 4136 ng Land Transportation and Traffic Code at Administrative Order din po yan. Kaya kabilang ang mga pagpataw po ng multa, posibleng pag-i-impound ng inyong mga e-trike. Sa sinakatuparang operations mga kaibigan ng LTO, nasa, still counting, more than 100 na po. Yung last mga kaibigan, 114 . Ngayon tumaas pa raw. Ang mga ginagawa mga kaibigan na pagbabawal kapakanan din po niyo yan. Isinakatuparan ng mga inspeksyon din sa Kaban ng Quirino Avenue, sa Maynila Ross Boulevard, C5 Road at EDSA Pawang, kabilang po yan sa mga karsadang saklaw ng naturang pagbabawal. Bawal is bawal. Ayon nga po sa LTO, kinakailangan pagbabawal sa mga e-trike, sa mga piling pangunahing lansangan upang matugunan ng daloy ng trapiko at mapahusay natin ang pangkalahatang kaligtasan po ng ating mga commuters at mga motorista. Doon sa naging paliwanag mga kaibigan ng LTO na tinukoy pa rin mga kaibigan dito ng ahensya ang mga rutang maaring daanan. Meron naman ina-identify na po pwede yung daan. Secondary roads po. Hindi kahit ang mga operators po mga kaibigan na maging familiar doon sa listahan na pwede yun yung puntahan ng hindi saklaw ng ban. Secondary roads, subdivision, pwede po. Yung mga regulation na ganyan sa karsada, iyan po hindi laban sa kabuhayan, kundi yan panangga laban po sa disgrasya. Take note. I-memorize nyo yan. Hindi sapat ang innovation sa transportation kung hindi ito sasabayan po ng disiplina at malinaw na patakaran. Kinakailangan natin balansehin po natin ang modernong transportasyon at kaligtasan din po ng publiko. Ang pagpapatupad ng batas trapiko, dapat may kasamang malinaw na impormasyon at alternatibong ruta para po sa mga affected. Ang disiplina sa karsada ay kolektibong responsibilidad ng ating mga motorista, ng ating pamahalaan at ng ating mamamayan at mananakay as well. Road safety is not negotiable. Progress that ignores rules becomes danger.
danger and enforcement without compassion becomes injustice. Government must deliver both. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Hinati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luhay papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayag, ang bangko'y lakas. May galing sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas. Ang tinig mo'y ligaya sa aking pag-iisa. Biyaheng langit ni Paring Ray, hatid pa ay saya. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawat kay gandang umaga. Abangan mo ako, huwag nang mainip. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating pelanturan on a Thursday, ha? Ngayon po'y Webes, mga kaibigan, huwag niyong kalilimutan bukas translasyon. Report muna tayo. Yung mga dudaro po sa 2026 national budget, makinig kayong maigi. Ito yung panawagan. Makinig kayong maigi sa report ito, ha? Huwag maging nega. Sige. Ayon po yan sa palasyo. Hindi ayon kay Paring Ray at hindi ayon kay Kasanggang Eileen Taliping. Ayon daw po sa palasyo. Okay, eto na mga kaibigan. Umaarang ka na mga bante ang ating veteran reporter Eileen Taliping. Abante Radyo Live Report. Sky, bigyan daw ng pagkakataon ng gobyerno na maipakitang maayos at malinis ang 2026 national budget sa pork barrel. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa mga grupong nagdududa na walang nakasingit na pork barrel fund sa pambansang budget ngayong taon. Ayon kay Castro, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nais makasigurong malinis, maayos at walang nakasingit na sa pambansang budget, kaya binusisi ito bago pinirmahan. Huwag anyang masyadong maging negatibo sa pambansang budget dahil mismong si Executive Secretary Ralph Recto ang nagsabi na pork-free ang 2026 national budget. Binigyang diin ni Castro na bago ipalabas ang pondo para sa isang programa o proyekto ay sinisiguro muna na kompleto ang mga dokumento. Ako si Eileen Taliping, Abante. Eileen! Sky! Oy, kung sabagay, pati na ang ating nature, pati na ang ating bulkan, tingnan mo ang mayon. Pigil na pigil ang mayon. Gusto ngang pigil na magwala. pigil, hindi sumasabog. Ibig sabihin, nagpaparamdam lang. Nagpaparamdam. Akala ko nagpipigil na kasi ano na eh.
gustong-gusto ng sumambulat na. Nag-o-observe lang. Nag-o-observe. Sasambulat yan kapag ka nagkamali. Kaya nga, doon bibigyan naman natin ng bibigyan naman natin ng tsansa na mapatunayan na talagang mas maganda ang 2026 na budget kung ihambing natin doon sa masyadong sinaula sa ula Sinalaula, oo. sa laula Sinalaula. yun na 2025 na budget, di ba? Oo, grabe yun, di ba? Kaya let's Oo. give it a chance, sabi nga nila. Pati ang mayon at saka ang kalaon, pati ang taal, pigil sila. Hindi mo na sila sasambulat hanggat nag-oobserba lang. Nag-oobserba lang, oo. Puro paramdam lang muna. Ayan. Ano ba ang schedule ng ating Pangulo ngayon? Biyaheng Cagayan siya ngayon, Sky, sa Camalanyugan. Bibisitahin niya at i-inspectionin yung Pigatan Detour Bridge doon sa bayan ng Alcala, Cagayan. And then, papunta siya sa Camalanyugan. Inaugurasyon naman ito ng isa pang tulay doon. So, 2 bayan ang pupuntahan ng Pangulo ngayong umaga. So, right. Sige. And safe na lang at ano ka lang, shout out ka lang kapag kami mga magagandang developments din sa panig mo, Aileen. Oo. Iska, ang ano ngayon kasi, itong whole week na to, yung tungkol pa rin sa budget ang pinag-uusapan per sector. So tapos ng education, tapos na yung TESDA, yung CHED. Ngayong umaga naman, agriculture ang haharap sa amin. I-explain nila yung kanilang budget na nakuha. Ang laki ng budget ng agriculture ngayon. Kasi sa kanila napunta yung farm to market roads at ang laki ng pondong inilaan para dyan, 20 billion. Wow. So malaki-malaki. Oo. Dapat Yun ang- pakinabangan talaga yan, lalo na ang farm to market. Matagal lang, wishful thinking lang ang nangyayari ng mga nakalipas sa panahon. Marami ang mga kababayan natin sa lalawigan. Sa totoo lang, Yun nga, di ba, Ska, ang dami dyan dapat magagandang kalsada para maidaan yung mga kalakal ng mga magsasaka, pero walang kalsada. Kaya hindi Correct. di ba nakakaawa yung mga ngayon. Ngayon ay talagang tututukan di umano ng DA itong mga proyektong ito kasi inilipat na sa kanila mula sa DPWH. Dati kasi DPWH ang nangangasiwa nito, walang nangyari. So tingnan natin kung may mangyayari ngayong nailipat na ito sa DA. At marami namang plano ang DA tungkol dyan. Gagawa sila ng yung nationwide monitoring para makita kung totoong may gumaganang proyekto. So yun yung alamin natin mamaya kasi ang aming press briefing ay itinakda 11:00 ngayong umaga. Babalik Okay, ako. Mag-shoutout ako. Asahan natin na talagang aarangkada yan at magiging transparent. And ako'y ang pumapasok sa mind ko hanggang ngayon, Aileen, yung napabalita na tinalaki ko kahapon, yung tungkol doon sa natuklaw dyan sa may Bukidnon, natuklaw ng King Cobra. Nakalulungkot na yung kinasawi ginang. niya yung mismong 4 hours bago nakarating doon sa ospital na po pwedeng makatulong para makasurvive siya doon sa kagat. Anong koneksyon nito? Ang koneksyon nito, walang iniwan din yan sa mga farm to market roads. Market roads. Oh. Ganyan din yan. Nawala. Kapag ka Hindi mo walang farm to madala. market roads, kahit na gaano abundant, kahit na gaano kaprogresibo ang mga tanim sa kabundukan, sa dulo, hindi aabot sa mga pamilihan, hindi aabot sa palengke, hindi aabot sa mga tanipa Totoo pa. yan, totoo. Hindi pakikinabangan. Kaya ang mangyayari, kaya ang hirap, hindi umuunlad, hindi umaahon ang mga buhay ng mga magsasaka dahil walang bumibili sa kanila mga ginagawa, hindi nila madala sa mga palengke. That's Dahil true. nga, kawalan ng mga tamang kalsada, tulay. Paano mo maitatawid kung nasa kabilang ibayo ka tapos dagat ay ilog pala yung
pagitan, di ba? So hopefully, Sky, tingnan natin ngayong mga kasi ang alam ko, pakiramdam ko lang natuto na ang gobyerno. Sana Natuto na ka, doon. sana all. Sana all. Sana all, Sky. Okay. So yan ang latest mula sa Malacanang. Balik sa'yo. Thank you ang ating kasanggang Eileen Taliping. At ngayon mga kaibigan, dako na tayo rito sa ating public service. Narito muna ang ating lingkod lapid kasangga ni Langit. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron handa maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapat isa sa pagbibigay pagkasabayan sa kapwa at kinabukas. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod lapid, kasangga ni Langit. Sa ating tuloy-tuloy na public service, tuloy-tuloy ang mga pilat pasalamat. At ito po mga kaibigan ay bahagi po ng ating advocacy mission ng ating palantunan. Sineshare po namin sa inyo ito mga kaibigan on a daily basis. Walang umpay, tuloy-tuloy na tinutugunan ng ating kasanggang JR Langit ang inyong pangangailangan. Lalo na po medisina, lalo na pampahospital. Ang lahat ng iyan sa ating programang Kasanggabaw Langit rito po sa mga Abante Radio Television. Tuwing Biyernes, asahan po ninyo ating kasanggang JR Langit mga kaibigan, bubuin niya ang lahat ng mga tumanggap ng mismong alali na yan na kaloob po ng ating mission advocacy. Kahapon nga po, araw ng Miyerkules, ang umapila sa atin ay si Marieta Pasaan. Sila po yung taga Tacloban City. Kahit malayo po ang Leyte, ay natugunan po natin dito. Isang 61 years old. Siya po ay single mother, buong tapang na inaalagaan ang dalawang anak niyang PWD. Dahil po sa kanyang edad at kalagayan, siya po ay nangangailangan siyempre ng tulong para sa kanyang maintenance na gamot. At ngayong araw na ito ng Webis naman, ang dumulog sa atin ay si Roma Amor Ambrosio. Sila po ay taga dito lamang sa Makati City, isang single mother na mag-isang lumalaban po para po sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, hindi siya nakapagtatrabaho dahil nga po buong oras niya ay nilalaan niya sa kanyang anak na sumasailalim po sa dialysis. Ng malungkot. Malungkot na mga pangyayari yung ganito. No? Pero buong tapang niyang inaharap ang mga challenges na yan. At siya po ay nagpapakumbaba na lumapit sa ating palantunan upang makahingi po ng tulong. Makahingi ng malasakit, mapagaan kahit na paano ang bigat na kanyang dinadala. Narito po, pakinggan natin ang kanilang mga mensahe na nakapaloob sa ating lingkod lapid kasangga ni Langit. Magandang araw po. Ako po si Marieta Hinlupasaan, 61-year-old, taga Tacloban City, Leyte. Ako po ay nagpapasalamat na napili niyo ako, nabigyan ng 2,000 assistance. Salamat po sa lingkod Lito Lapid, kasanggang Nel Langit, Advocacy Mission sa pangunguna ni Senator Lito Lapid, kasanggang Ri Langit, kasanggang GR Langit. Magandang araw po. Ako po si Roma Amor Ambrosio from Makati, 45 years old, mother po ni Marian Isaac Secretalo, diagnosed ng CKD stage 5. I'm single parent po ako sa 5 anak. Pangalawa po si Marion at nililit pa po ang mga kapatid niya. Di ko na po magawang magtrabaho gawa ng walang mag-aasikaso kay Marion. Lalo pat na ngayon peritoneal dialysis na po siya at ako lang ang nagdi-dialysis sa kanya. Sana po ay matulungan ninyo kami. Maraming salamat po sa lingkod lapid, kasangga ni Langit.
advocacy mission sa pangununan ni nga Senator Lito Lapid, Kasanggaring Langit at Kasanggang Junior Langit. Thank you po. Sana po ay matugunan ninyo at mapansin ninyo ang aming panawagan, lalo na sa mga katulad ng anak ko na may chronic illness po. At sa isang katulad ko po na solo parent na nagtataguyod sa malilid ko pa pong anak. Maraming salamat po. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapat sa pagbibigay pag-asa sa bayan, sa kapwa at kinabukas. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod Lapid, kasangga ni Langit. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Alright, sa pagpatuloy po ng ating palanduna, bago po rito sa ating episode, may panawagan rito si JV Valdez. Sa lahat daw po ng mga kamag-anak nila at kaibigan, ang kanyang butihing lola na si Nanay Digna Vicente Valdez ay pumanaw na kahapon sa edad na 89. And saan ba nakaburol? Nakalagak daw po mga kaibigan ng mga labi sa kanilang tahanan dito sa may barangay Aulo, Palayan, Siri, Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija sila. At ang libing daw po ay January 13 sa Palayan City Cemetery. Sabi ni JV Valdez. JV, our deepest sympathy and condolences, pinaabot namin sa inyong pamilya ang aming pakikiramay. Shout out mga kaibigan kina Angelo Redaha. Thank you Angelo. Viva Nazareno, sabi niya. Sa ating mga kalodi, kasangga kaabante, paring Ray J.R. Langit, Josie Fernando. Yan, hello Boss Ray, sabi niya. Details, ayan, details. Hello Sir Ray Langit, Sir JR, sa aming mga kasangga. Watching from Naranjita Corner, Paho. Familiar ko dyan sa Paho eh. Nung ako'y bata riyan nung ako po ay nariyan sa may Manugit, bata pa akong paslit noon, nakakarating ho kami, naglalakad, nagsasaranggola ho kami. Nakakarating kami hanggang Paho eh. May Paho. Josie Fernando, hi Josie. Thank you for watching regularly sa ating balandan. Jobet Elguera, magandang araw po Sir Ray. And kay Sir JR, Sir Lito Lapid, sa inyong mga tagisbaybay sa Abante Radio Television. Nico Cabales, hi Sir Ray, Sir JR, at gayon din, saludo po ko kay Dean Amado Valdez. Okay ha. Napanood mo yung episode ni Dean. Nico Cabales, thank you. Pero mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Dako na tayo rito sa episode. Baka abutan tayo rito ng ng mabilis na ikot po ng orasan Sa ating episode ngayon, total na pag-uusapan natin ang higil po mga kaibigan dito po sa
pag-aalboroto na naman ng mga bulkan. Nagpaparamdam lang po ang mga bulkan. Kagaya ng Mayon, kagaya ng isa pang kabukayang volcano as well. Ito pong naalala ko, ito pong Taal, di ba? Nag-alboroto na rin po once upon a time yan. Katunayan ngayon mga kaibigan ng real situation, ang alert level 3 ay nananatili po mga kaibigan dyan sa Mayon. Level 3 po yan, medyo delikado na po yan. Kasi nung pumutok po yung Taal, naalala ko, 4 yun eh. Ang level 2 naman po, ang Canlaon, dyan naman po sa Negros Occidental yan. Naranasan din po mga kaibigan ang magmatic eruption. Nagbuga po ng ash plumes, tumagal po ng 3 oras. Kaya ang babala mga kaibigan, tumataas po yung tendency ng hazardous eruption na tinatawag. Yung 3,000 mga residente mga kaibigan na inailikas na rin po na nakapaligid po riyan sa Mayon Volcano, doon sa 4 kilometers beyond. Ngayon, nag-flashback lang po sa aking memories ang Bulkang Taal. Naalala ko lang, makalipas sa pumutok noon ng Bulkang Taal mula sa kanyang crater noong Enero 12, 2020. Noon alert level 4 po yan. Agad na sumaklolo rin po ang kasanggatim. Ang mga naging biktima ng mga barangay dyan sa Buso-Buso, Laurel, Batangas. Nawasak po ang kanilang tahanan. Nakalululos po ang naging senaryo, kapal ng abo, sa kanilang mga bubong, yung mga isda na kanilang alaga, patay. Tumambad po ang ganitong senaryo dyan sa Lawa, sa Buso-Buso, Laurel. Nakapandulo mo ang tarawid dahil ang pangunahing hanapbuhay po ng mga mamamayan doon ay pangingisda. At alam naman, ang pagdamay ay nakapagbibigay po kahit na papano ng lakas ng loob para labanan po at harapin ang mga challenges sa buhay. Kaya sabi ko nga, kapit lang po tayo. As always, kapit lang. Sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Narito mga kaibigan, bahagi po ng episode. Ibabagi, share po namin sa inyo ang throwback na ito na alalay na pinagkaloob po ng ating team sa mga naging biktima ng Taal Volcano. Alalay sa mga mamamayan ng Taal. Pagsagip sa ating mga kababayan. Ang pagtulong po, iyan po yung responsibilidad natin sa bayan natin at sa mga kababayan natin. Hindi yun dapat yung pag-isipan na kahit anuman. Dapat isabi ko, gamitan nyo ng puso, huwag ang isip. Kahit mahirap ka man, kung gusto mo tumulong, magagawa nyo po yan. Sama-sama sa pagbangon. Kaya lagi ko sinasabi, ang tubig ay buhay. So, ang tubig din ang nagbigay ng magandang buhay kay Alta Viva. So, ganun din po ang gusto kong i-share sa mga tao na tulad nila na may pag-asa sila, no? Hindi dahil kasi 'di ba, ang laharang naging dahilan kung bakit ganyan sila ngayon yung mga nararanasan nila. So, pwedeng ang tubig din ang makapag-angat din sa buhay na meron sila ngayon. Kumustahin natin ating mga kabayan na naging biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal sa may bahagi ng Buso-Buso, Laurel, Batangas. Ito po si Paring Ray Langit. Makibahagi sa ginawang gift-giving ng Kasanggamo ang Langit Foundation kasama ang ating partners sa Barangay Buso-Buso. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yan ngayong hapon sa ating Kasanggamo ang Langit. Isang barangay Buso-Buso sa bayan ng Laurel sa mga malubhang na salanta ng pagputok ng Bulkang Taal. Isa rin to sa una-unang na-lockdown dahil sa pinsala at panganib na dulot ng pagputok ng Bulkang Taal.
wasak ang mga bahay sa barangay Buso-Buso. Kung meron mga buong mga bahay, halos mag-iba naman naman ito sa kapal ng abo na tumabon sa kanilang mga bubong. Ang iba po ay bumabalik na, ang iba po na naman po ay hindi pa dahil karamihan po sa mga tahanan ng aking po mga kabarangay ay nasira po kaya po wala pa po rin po silang mauuwian ng mga tahanan. Ano po yung mga karaniwang itinutulog po sa inyong daing po ng inyong po mga kababayan po dito? Ang kalimitan po ma'am sir na dinudulog po dito na aking mga kabarangay ay humihingi po sana sila ng tulong financial man po o kahit po sana mga yero o pako o semento, hollow blocks para po makapagpatayo po sila ng kanilang mga bahay. Dahil sa ngayon po ay naroon pa po sila sa evacuation dahil wala pa po silang mauwian dito sa aming barangay. Maging ang mga puno at halaman sa naturang barangay ay nabalot rin sa abo at putik. Kapitana, ito pong nasa likuran po natin, ito po mismo yung Taal Volcano. Yes po, opo. Anong side po siya ng Taal Volcano? Ito po siya, hindi ko po alam. Basta po unang-una po, parang po siya may maliit na usok lang. Tapos may umusok dito, hiwa-hiwalay siya tapos meron pa siya ulit. Parang tatlo siyang magkakahiwalay na umuusok. Sa tingin ko po ngayon mukhang namuti. Opo, naging desyerto na, opo. Desert yung Opo. ibis na green, naging kulay ash. Opo, naging abo na po. Opo. Matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Taal, mga patay na isda ang tumambad sa paligid ng lawa. Isang nakalulubong tanawin dahil ang pangunahing hanapbuhay roon ng mga mamamayan ay ang pangingisda. Ano po yung karaniwang hanap buhay po ng mga tao po na narito dito? Ang hanap buhay po din ng aking mga kabarangay ito po sa lawa po nito. Nagmeron po sila mga piscages po, nangingisda po. Pag-aalaga po ng mga hayop katulad po ng baboy, manok at saka po hahalaman din po. Paano na po ngayon sila? Ano na po yung kanilang hanap buhay po ngayon? Sa ngayon po, wala po kaming hanap buhay dahil kalimitan po ng mga isda po na inaalagaan po nila sa piscages ay nasira po yung mga net kaya po yung mga isda po na ay nakaalpas. So ang iba po naman ay nakakapanghuli pero sa ngayon po medyo wala na pong mahuli dahil nakakuha na po ng nakuha sa dagat. Unti-unti na ngayon nakababalik sa pangingisda ang mga taga-barangay Buso-Buso. Gano'n pa man, hindi ito magiging madali dahil muli silang magsisimula sa wala. Ano ho ba yung sa fish pen? Anong inaalagaan yung isda po doon? Tilapia po. Mahal ho ba mag-alaga ng mag-finance para po sa Parang tilapia? sa yung umaabot ng kulang-kulang isang taon para kumita. Conforme po sa presyo ng ani po dito sa Kasi maganda ho yung tubig ho dito kaya magandang mag-alaga ho ng tilapia, no? Oo. Maganda yung siguro yung nutrition ng isda pag lumaki. Mas maganda pa. Ang harvest, gaano katagal po sa isang taon? Ilang beses sa isang taon ng harvesting? Conforme po sa paglaki ng isda, mayroon po kasing mabagal lumaki. Lalo po ngayon pag taglamig, mabagal lumaki. Bagamat na ibaba na alert level number 2 ng Bulkang Taal, marami pa rin sa mga residente ang may agam-agam sa kanilang pagbangon. Lalo na sa mga naiwan sa evacuation centers dahil wala naman silang bahay na babalikan na. Sige, kung meron ho kayong gustong panawagan, ano pong gusto nyong mensahe to sa mga nanonood po ngayon? Anong gusto nyo sabihin? Yun po, tulong lang po dito sa amin. Nakakawawa naman po kasi yung mga karamihan nawasak ang bahay. At saka hindi pa po makakilos kasi ito naka-lockdown pa po ito dito. Nakakabalik lang kasi may window hours po dito. Pagkahapon wala ng tao. Paggabi po, nandun ho kayo sa evacuation center? O nasa kanya-kanya ho kayo mga kamag-anak, nakikitira kayo? Sa kamag-anak po. Sa mga kamag-anak. Pero itong mga bahay ho dito, lahat to walang tao. Wala po. Noong Enero, pumutok ang Bulkang Taal. Umabot sa alert level 4 ang alert level ng bulkan. Marami sa mga bayan sa Batangas ang isinailalim sa lockdown. Kabilang dito ang Laurel kung saan matatagpuan ang barangay Buso-Buso. Nung pumutok po ang Taal Volcano, ako po ay nasa aming tahanan po. Medyo malayo po ng konti dito sa aking pong mismong barangay dahil ako po ay taga-sityo.
mga past 11 ng umaga po, tumawag po sa akin na umuusok daw po ang bulkan. So ako po kasama po ng aking asawa, dali-dali po na bumaba po sa area. At nakita ko po doon mula pa po sa taas na umuusok nga po ang bulkan. At akin po mga kabarangay, nagdadali-dali po sila ng pag-alis. Kanya-kanya po silang self-evacuate po ng kanilang sarili kung saan po sila pwedeng pumunta na naligtas po na lugar. Ang aking po mga kagawad ay bumaba po upang tingnan po kung may mga naiwan po ba na mga tao sa kanila pong mga tahanan. At nung masigurado po na wala, ganun din po si Mayor po ay bumaba dito upang din pong alamin na baka nga po may naiiwan po. At sila po ay pumunta na sa mga ligtas na lugar. Saksiyan ang gift-giving ng Kasanggamon Langit kasama ang ating mga partners sa Barangay Buso-Buso, Laurel, Batangas sa muling pagbabalik ng Kasanggamon Langit. Yung advokasya po ng aming palatuntunan at advokasya po ng aming foundation, ang Kasanggamon Langit Foundation, maring napapanood na po ninyo at narinig na po ninyo sa radio at television. Alright, yan po ay bahagi excerpt doon sa public service na isinakaduparan po ng ating plantunan once upon a time sa bahagi po ng Taal. Time is up, sabi nga nila. Sige, pansamantala mga kaibigan, papaalam muna tayo sa alapari po ng ating team. Ating reportorial team, sila Rosas Olarte, ay sa Mira Fuentes, Eileen Taliping, and of course ang ating production team as always, dariyan sila Bechay, Ogie, Brian, Seb, Creedy Lead, Sam, Jaime, Alvin, Tere, Fred, and as always ang ating kasanggang, biglang nag-excuse mo na si JR. Oo, merong nag-emergency kanina. Si JR Langit, mga kaibigan, ating producer, director, and JR, sabihin mo, get well soon kay May, doon sa insidente na nangyari. Pero mga kaibigan, pansamantala mamahal muna tayo until tomorrow. Sa translasyon, hinay-hinay lang po. At para wala pong mga untoward incident, walang nasasaktan. At yan po mga kaibigan, asahan natin ay may deliver po ng tamang panahon at sa ayos dito po sa Quiapo Church mula sa Quirino Grandstand. Good luck po sa ating translasyon. Hanggang sa muli, susunod na mga kaibigan ang IBAX ni paring Elisa Ludar, tutukan sa Abante Radio. Si paring Ray Langit po, sa anumang laban, Kasanggamon Langit. Alam ko marami tayo pinagdadaan ng suliranin ngayon. Mga pagsubok, nakakapagod, yung iba nangangamba. Yung iba pagod na rin. Pero marami pa rin mga Pilipino dumaman. Ako, hindi ako nag-aalala. Alam niyo kung bakit? Kasangga ko ang langit. Sa daming pinagdadaanan ng bansa sa ngayon, naghahanap ka ba ng tao na makakatugon? Buo ang loob, hindi takot maging pundasyon ng katarungan at katotohanan mapanoon. Hanggang ngayon, walang sawa ang paglilingkod sa mamamayan. Ang buhay itinataya para sa sinumpaan, pinaglilingkuran at sambayanan. Kapag meron pasang kasangga mo ay iisa lang, pinaglalaban ng katotohanan. Boses ng Pilipino at tulay maging ng mga kabataan. Nagmula sa tundo, galing man sa wala, pero hindi nakadlangan na marinig ng bansa. At sa labas nito, hindi rin matinag, kahit ilang ulit na rin na namiligrot mabidag. Para sa mga kababayan, isa lang ang sigurado, mula radyo hanggang sa Senado. Kasangga mo ang langit, subok na ng maraming taon. Huwag kailangan mo hanggang tumugon. Pag natihado ka, huwag kang mangamba. Iba pa lang ang iyong kasangga. Tara, kasangga mo ang langit.